OMG mga kababayan, totoo bang inyong napapanood? Hindi lang pala mga politiko, kundi pati mga miyembro ng Simbahang Katolika ang nasa listahan ng mga umano'y nakikinabang sa yaman ni Janet Lim. Ayun na mga kababayan, hindi lang po pala mga politiko, kundi pati ang simbahan nakikinabang po ng pera ng bayan. OMG, gaano ito katotoo mga kababayan, na pati po itong simbahan ngayon ay mukhang nasasangkot mga kababayan patungkol nga po rito sa mga pera ng bayan. Grabe po ano ho. At ngayon po, mukhang matindi po ang balitaktakan dyan sa Baykam ngayon patungkol nga po dito sa budget. At mukhang iniipit po talaga nila ang Mindanao mga kababayan. Hindi po talaga balak ni Marcos Jr. na punduhan at bigyan po ng magandang proyekto ang Mindanao. Ang tanong mga kababayan, bakit? Bakit mga kababayan? At ito po si Father, ito kaya si Father mga kababayan ang inabutan dito ni Martin Romualdez mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Sino kaya ito mga kababayan na pari na ito? At ano kaya ang laman ng malita na inabot ng inyong Uncle Martin Romualdez mga kababayan? Yan po ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. At ang matindi pong banat ni Senator Lorin Ligarda dito. At ang kanyang anak, matindi rin po ang pasabog, ang kongresistang batang-bata. Speaking ng batang-bata mga kababayan, isa pang batang-batang kongresista, ano pang masasabi niya sa budget ngayon? Abay, litsugas talaga mga kababayan. Mas malala pa palang nakawan ngayon 2026 kaysa sa 2025. Grabe na po ito mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Maraming salamat po muna sa lahat po ng mga bumisita, nag-like, nag-share at nanood sa ating channel at yung nagpakulay po mga kababayan, nagbigay po ng super chat sa atin eh. Maraming salamat po sa iyo kabayan. Tingnan ko po yung pangalan kung sino po bang nagbigay sa atin ng super chat mga kababayan. Ito po siya oh. Si Joak ba ito mga kababayan? Nagbigay po siya ng 125 pesos. Thank you po Sir Joak, or kung ano man ang totoo mong pangalan, ano? Maraming salamat. In-screenshot ko po ang iyong maraming salamat po kabayan sa inyong ano ha, sa inyong yan tama nga po no. Joak. Thank you. Thank you, sir. Thank you sa iyo sa iyong walang sawang pagsubaybay. Okay, mga kababayan, diretso na po tayo dito sa ating pong pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Ito po ano ho, ang matindi po ngayong nagaganap sa budget sa Baykam ngayon, at ito nga pong pang-iisnab ni Marcos Jr. dito kay Ralph Recto. Ano to? Hiwalayan na ba? Pasok nga Ralph Recto. Ayan po mga kababayan, no? Tanggalan ko lang ng music mga kababayan, mukhang copyright yata to eh. Ayan no. Viral ngayon ang dalawa na hindi nagpansinan. Makikita sa video ano ang dahilan. Ayan mga kababayan no, ang pang-iisnab ni BBM, naglakad siya, diretso lang, no? At nandito si Recto, nakasalubong niya, tumingin si Recto. Mukhang hindi man lang siya pinansin, di ba? Hindi siya pinansin ni Marcos Jr. Natin alam mga kababayan kung malakas ang kargada, di ba? Sabi naman ni Ate Aimee, di ba? So hindi po natin pagbibintang yan. Nagtatanong lang tayo kung anong kargada ngayon ni BBM kasi mukhang hindi niya napansin ang kanyang sekretary po no ng finance ngayon na niya na ngayon mga kababayan. So ayan po no. Ang isa sa hindi po natin malilimutang tagpo dito sa dalawang ito. Ano kaya ang senyalis nito mga kababayan? Siguro makakarinig na naman tayo nito na may natanggal na, nag-resign na nang hindi tinatanggal. Malamang sa alamang mga kababayan. Dahil bakit? May issue po ito si Recto mga kababayan na patungkol po dito sa budget po mga kababayan ng yung pera po ng PhilHealth, no? Yung pera ng PhilHealth mga kababayan, kung yung matatandaan ano, mayroon na po dito nakapost na po yan eh sa yung pera ng PhilHealth na yan, no? Tingnan natin ang pera ng PhilHealth na yan. Mayroon po yan mga kababayan na ipinagyabang po yan ng mga tanga ng mga loyalista, no ho? Mayroon po yan siyang post noon, video mismo na isinasauli niya na yung pera na yan. Pero ang nakapagtataka, isinauli niya na, ngunit hindi pa talaga tuluyang You're ibinigay. continuing to give hope to our people, to our families.
And that is the most important thing that we can do, to give hope. When people give up, sasabihin nila, kawawa naman to, yung mga pasyente, wala na, hindi na magamot dahil wala kaming pambayad. Maayos na ngayon yan. Hindi na sila kailangan magbayad. Meron silang ospital na pupuntahan at ang government ay mag-aalalay sa kanila. So, thank you once again for all your good work. Please keep it up. Keep up the good work. You believe me, it is well appreciated. Maraming salamat. Good morning po. Tuwan-tuwa naman ang bugok na itong vlogger ni Marcos. Oh. Tuwan-tuwa siya mga kababayan. Dahil daw mismo binidyo pa ni Marcos Jr. na ibalik na. Gago rin talaga no mga kababayan. Hindi ko alam kung ano talaga mga tinitiran nitong mga vlogger ni Marcos ano. Hindi nila alam na mayroon ng ruling ang Supreme Court na pinapasauli na. Ibig sabihin, binudol na naman sila. Hindi pa rin sila nakaramdam at hindi pa rin alam. Matindi na mga kababayan, hindi natin alam kung talaga kung ano ang kanilang tinitira talaga. Kasi matindi ang pambubudol. Let's go mga kababayan, punta na puno tayo rito. Sino ba itong pare mga kababayan, na inabutan ni Martin Romualdez ng maleta? At ang tanong, ano kaya ang laman ng maleta mga kababayan na ito? Tingnan nyo po. Ayon nga rito, huwag kayo malisyoso, nagsauli lang ng laptop kay Father. Nagsauli lang daw ng laptop. Laptop nga ba yan mga kababayan? Hindi ko na kasi pwedeng i-ano yung sound eh. Pero laptop ba yan? Sa tingin ninyo, laptop ba yan? Mga kababayan? Laptop ba yan? Ito, mas malinaw na video, panoorin nyo. Panoorin nyo to. Ayan mga kababayan. Laptop bang laman yan? Sa tingin nyo mga kababayan, laptop ba yan? Kasi mayroon din ako nasan ba yung bag ng laptop ko? Bigay mo nga sa akin kasi may bag ang laptop eh. 'Di ba? May laptop bag, hindi naman ganyan eh. Laptop lang ba 'yan? Kayo na humusga mga kababayan kung laptop na 'yan. Ngayon kung ang iniisip ninyo katulad ng iniisip ko, nako pati sino pa bang kasama niya rito? Si Chares, kasama si Chares ito. Ito si Chares, 'di ba 'yan mga kababayan? Ayan lumapit kay Pader Pader, bendisyonan mo ako dahil nagsauli ako ng laptop. Biruin mo, nagsauli ng laptop, full force pa sila. Ilang mga itong kongresista na to. 'Di ba kay Tingog din 'yan? Sa Tingog din 'yan, 'di ba? Si Asidri ba 'yan, mga kababayan? Sa Tingog 'yan. So, talagang full force pa talaga pati yung anak ni BBM sila magsasauli ng laptop. Ganong talaga laptop lang. Gaano ba kahalaga yung laptop na 'yan, ha? Ano bang mga laman ng laptop na 'yan kung laptop lang 'yan? Kaya naman siguro, hindi, ang kabilang banda dito mga kababayan, kaya kayo maingay siguro sa mga Duterte dahil nakatanggap din kayo ng malita. Yun siguro, ang tanong na lang, ano ba ang laman ng malita at magkano ang laman ng malita? At sino nga ba talaga, mga kababayan, ang nandyan sa malita, mga kababayan? Ngayon, eto, panoorin natin itong video na ito kasi mayroon pa pala noong pa mga kababayan na kwentong katulad dito. Hindi lang pala mga politiko, kundi pati mga miyembro ng Simbahang Katolika ang nasa listahan ng mga umano'y nakikinabang sa yaman. Ayon mga kababayan, hindi rin po pala mga politiko, kundi pati rin po pala mga pare or nasa simbahan. Nakikinabang din po pala sa yaman or pera ng bayan. Balita po yan ni Julius Babaw. Ayan mga pare nakikinabang din pala sa mga pagnanakaw ng gobyerno. Ayan po mga kababayan, mayroon pa dito nakasulat Santo Papa umamin sa kasamaang ginawa ng Iglesia Katolika. Ano po bang kasamaan na yon? 300,000 innocent people murdered by Catholic Church. Balita po yan mga kababayan, alam ko nasa Google yata ito The Foreign Post. Yan po mga kababayan, so umamin po ang Papa na mayroon po daw 300,000 innocent people murdered by Catholic Church. Grabe mas marami pa yata ito ang napatay kaysa sa gera ang simbahang Katoliko. Inamin naman po yan ng ayan The Foreign Post yung nag-post niyan. Sila po ang nagsabi niyan at inamin po yan ng Papa, mga kababayan. So, ngayon may controversial na naman. Itong mga pare, mga kababayan, itong simbahan, alam natin dati napaka-iingay po nito.
Anti-Marcos po talaga ito noong paman sa poll. Pero ngayon, bakit ganito na ang nangyayari? Mukhang hindi na nila maisigaw-sigaw yung Marcos. Hindi na sila anti-Marcos. Ito kaya ang dahilan, mga kababayan? Dahil kaya yan sa malita na yan? Maliwanag naman eh. Malita po yan eh. Ang tanong, magkano ang laman at ano ang laman ng malita? Yun po, mga kababayan. Kasi ako, sa tingin ko hindi yan laptop eh. Di ba? Sa tingin ko lang hindi yan laptop. Kayo ba laptop lang ang laman yan? At pupuntahan talaga yan ng ng mga congressman, mga pinuno talaga, anak talaga ng presidente, at speaker talaga ng ating kongreso? Wow. Isang laptop lang? Siguro naman ang laptop, ang pinakamahal siguro ng laptop mga 200 to 300,000. Yan na siguro pinaka high end. At pag-aaksayan talaga yan ng ng anak ng presidente at saka yung speaker para magsauli. Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala kayo, hindi ko alam. Bahala kayo. Pero ako, sa tingin ko, napakahalaga ng laman ng malita na yan, mga kababayan. Ito. Tuloy na natin tong news. Hindi lang pala mga politiko, kundi pati mga miyembro ng Simbahang Katolika ang nasa listahan ng mga umano'y nakikinabang sa yaman ni Janet Lim Napoles. Ang isang monsenyor, dinadala pangaraw ang imahe ng Poong Nazareno sa bahay mismo ng mga Napoles para pagdasalan. Magbabandila si Shara Zambrano, exclusive. Take nyo mga kababayan na ito ay sa mga Napoles. Alam nyo naman po si Napoles, sentensyado po siya ngayon, nakulong po si Napoles. At involved pala dito yung mga pari, mga kababayan. Noon pa yan. Pero tingnan nyo mga kababayan, same na same, corruption din pinag-uusapan dyan noon. Pork barrel din ngayon, pork barrel din ngayon, di ba? Sa flood control naman. At ito na naman mga pari, nakikitaan na naman po natin. Ayan po At ito pang isang pare na adik, di ba? Adik po ito eh. Ngayon sasabihin nila, ito si Lamas, sabi ni Lamas, inaatake ng mga alipuris na mga mandarambong at AG killers. Sabi ni Lamas, AG killers Talaga naman Lamas talaga alam mo magaling ka mang Lamas eh. Hindi ko alam kung anong nilalamas mo. Sabi nga sa Bisaya, masarap na lamas ba yan? Bisaya yun kung hindi mo yun naintindihan, ano ibig sabihin ng lamas? Lamas sa Bisaya, mag-google ka. Masarap bang lamas yan? Lamas, masarap ba? Ay! Di ba? Si Father na isang adictos benedictos. Saka lang tumigil daw pagka-addict nung nagpari na. Pero habang tinuturuan maging pari, addict na addict si Father. Walang katigil-tigil. Tanong Father, yung bang Father na nagturo din sa'yo, hindi rin kaya yung gumagamit? Hindi rin nagsasyabo yun? Nagtatanong lang tayo rito kasi isipin mo ba naman, hindi ka ba na konsensya ng Father? Di ba tinuro din sa'yo ng Father yun? Sa theology, di ba? Bawal yun, yung mga bisyo. Ikaw nagbibisyo ka pala, tapos ang kapal ng mukha mo. Nagpare ka talaga. Ay, nako. Meron din po, ma'am. Meron. Nauna nang naging emosyonal si Archbishop Luis Cardinal Tagle dahil sa lawak at lalim ng katiwalian na nakikita. Pero sa mga dokumentong nakuha ng ABS-CBN, lumalabas na kasama sa iskandalo ang ilang miyembro ng Simbahang Katolika. Si Peter Lavin, na board member at stockholder ng kumpanya ni Napoles na JLN Corporation, ay si Reverend Father Peter Edward Lavin ng Alagad ni Maria. Ilang beses lumitaw ang Alagad ni Maria sa umano'y accounting records ng mga korporasyon ni Napoles na hawak ng mga whistleblower. Sa pahina pa lang na ito, Alagad ni Maria. Siguro ngayon may lulutang din yan balang araw. Alagad ni Our Lady of Insertion. Sino kaya yan mga kababayan, si Our Lady of Insertion? Si PhilHealth Queen, Our Lady of Insertion. Lalabas din yung siguro yung mga kababayan, Kasi ito, alagad ni Maria ito. Yung alagad naman kaya ni Lady of Insertion, kailan lalabas? dalawang tseke ang naibigay sa grupo. Ang isa, 500,000 pesos. Ang pangalawa, 100,000 pesos. Sa isang pahina naman, makikita na noong September 7, 2011, nagbigay umano ng 174,000 pesos na tseke ang JLN Corporation
para sa catering services ni Bishop Julio Labayen. Si Bishop Labayen ang founder ng Alagad ni Maria. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Bishop Labayen pero masyado na raw mahina ang obispo sa edad na 89. Nasa Amerika naman daw si Father Lavin mula pa noong Hunyo pero taliwas ito sa pahayag ng katiwala sa bahay na ito ng katukin namin. Ayon sa mga source, isa itong number 52 Lapu-Lapu Street sa mga pag-aari ni Janet Napoles. At ginagamit na raw ito ngayon bilang bahay pare ng mga kaibigan na sa simbahan, pati retreat house na rin sa kanila. Andiyan po ba sila, Father Lavin? Malis po. Ano oras umalis si Father Peter? Lamang na po. Dito siya nakatira, wala lang siya ngayon. Po. Dito rin umano nakatira si Monsignor Josefino Ramirez, dating rector ng Quiapo Church, na ayon sa joint affidavit na isinumite ng mga whistleblower ay nakakatanggap ng mga checking halagang 150,000 pesos kada buwan mula sa mismong account ni Janet Lim Napoles. Ayon pa sa mga whistleblower, dinadala umano ng Monsignor sa bahay ng mga Napoles ang mismong imahe ng Poong Nazareno mula sa Quiapo. Dinadala sa bahay niya at nagmimisa sila doon. Kung gusto ni Ginang Napoles daw na magmisa, ay po pwede anytime sa bahay niya. Pati yung kaparian ay pinapasok na rin niya para magmukha siyang matinong tao. Ayon sa Archdiocese of Manila, CBCP lang ang pwedeng kunan ng komento tungkol sa usapin. Ayon naman sa CBCP, dapat mismong mga diocese ang sumagot. Para sa Bandila, Shara Zambrano. Yan mga kababayan, itong isyo ng mga kaparian noon nung panahon ni Napoles ay nasangkot din po pala sila. At ang nangyari mga kababayan, alam naman po ng lahat. Si Napoles po ay nasintensyahan mga kababayan ng pagkakakulong. Habang buhay na pagkakulong. Ilang counts ba yun? No? Hindi ko na maano kung ilang counts si Napoles na nasintensyahan, di ba? So ngayon, may kasangkot din po pala na mga pari dito at ang simbahang Katoliko. At ang isyo tungkol din sa korupsyon at tungkol din sa mga pork barrel. Ngayon, ang nangyari, sino lang nakulong? Si Napoles. Ang mga pare at ang mga politiko, ang nakulong lang si Jinggoy at saka si Senator Rebella that time. At ganon din ngayon mga kababayan, si Senator Rebella at si Senator Jinggoy isinasangkot naman uli. Dito na naman sa same din, pork barrel din. At may mga kongresista din dito mga kababayan na napakarami din. Pero doon, nakakapagtaka, walang kongresistang nadali doon mga kababayan. Pansin niyo, parang nauulit lang ang pangyayari. Kung titingnan natin ito ngayon, bilang panguulit na pangyayari ang nangyari dito kay Napoles, mukhang ito rin ang mangyayari, ha? Wag na hindi ko mga kababayan, pero parang kung ganito ang mangyayari mga kababayan, parang ito kaya rin ang mangyayari, ang sasapitin din ng mga diskaya. Kasi sa tingin ko ngayon ang mga diskaya ngayon yung parang talagang gusto nilang ipagdiinan aside from kay Saldico, di ba? At Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at dito kay Senator Rebella. Di ba? At makikita natin mga kababayan, wala pong mga congressman sa pangunguna ni Martin Romualdez, mukhang wala, iniiwas po nila lahat. Pero sa totoo lang, hindi po basta mapupunta yan sa senador, hindi po yan basta mapupunta sa kontraktor, at sa mga DPWH official, kung hindi po yan ang mga congressman ang pinakamalaking pakialamero dito. Pero anong nangyari mga kababayan? So, eto na. Same scenario mga kababayan ang nangyayari ngayon. Di ba? Sa tingin nyo kaya mga kababayan, bakit wala ngayon mga kongresista? At bakit talagang tila baga mayat maya bukang bibig nitong mga kongresista, mga kababayan, nitong mga kalaban ni BP Inday Sara, si BP Inday Sara lagi. Ano sa tingin nyo mga kababayan kung bakit si BP Inday Sara ang laman lagi ng kanilang mga pag-iisip mga kababayan? Bakit kaya mga kababayan? Kasi dahil alam nila si BP Inday Sara po ang maaaring magtapos ng kanilang mga kabulastugan mga kababayan.
Tingnan nyo nga po itong mga kaplastikan nila, di ba? Itong mga pare na ito. Kita nyo may mga issue naman po pala sila. Ito nga mismo sarili niyang issue, addict siya, di ba? Anong credibility nitong pare na ito? Wala itong moral ascendance, di ba? Tingnan nyo wala pang moral ascendance sa senador ngayon. Pakinggan ninyo, sinasabi niya. Nagnakaw at pumatay. Napakalungkot itong pangyayaring ito na sa araw na ito ay nilibing ang isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura, sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang-abuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo. Napakalungkot itong pangyayaring ito. Ayan mga kababayan, nakakalungkot din ang pangyayaring ito kasi yung sinabi mong anak ng magnanakaw, diktadorya, ay magkasama na kayo ngayon. Kumbaga, kain tae, kain suka na. Nakakalungkot, Mr. Senator, ang prinsipyo ninyo ay wala po sa ayos. Dahil hindi nyo na ngayon masabi yan, kakampi nyo na sila ngayon. So nasaan na yung mga sinasabi mo noon na nakakahiyang kasaysayan na pinalibing? Ba't hindi mo na ngayon mabanggit yan? Hindi mo na nga mabanggit, nakipag-alyado ka pa, di ba? Isang nakakahiya. Sa ngalan lang ng inyong kapresyo at inyong karir, isinesakripisyo ninyo yung kapakanan ng bayan. Hindi kayo talaga para sa bayan, para kayo talaga sa sarili lang ninyong kapakanan. Kasi hudang makita kayo na walang prinsipyo matino, okay lang sa inyo, basta importante nasa posisyon kayo. Yan po mga kababayan, ang mga taong ito na nabuking po ng mga Duterte, ang kanilang mga style, di ba? Ang kanilang mga pambubudol style, ito po yung kinasuklaman na po ng mga Pilipino. Kaya po ang mga Pilipino ay isinuka po kayo. Na otso diretso kayo noon nung panahon ni Tatay Digong, no? Ngayon lang kayo nakapasok dahil nga itong Marcos Jr. nakikampi na kayo, di ba? Na dati naman isinusukan ninyo, itinain na ninyo, ngayon nilamon ninyo ang sukat tae ninyo. Pasintabi po sa mga kumakain, mga kababayan. Pero ganun po talaga ang reality at realidad sa nangyayari sa ating bansa. Kita nyo, di ba? Bakit kanyo mga kababayan? Kasi ganun kayo, ito na kasi kayo ngayon. Ito na ngayon kasi ang inyong mga bukang bibig, no? Tingnan nyo mga bukang bibig nito mga kababayan. Mayat maya kasi wala itong silang ibang bukang bibig, kundi sabi nila mga kababayan, lagi ito nilang bukang bibig, tingnan nyo yung bukang bibig nila mga kababayan. Nasaan na ba yun? Yung bukang bibig nila. May bukang bibig sila Hindi pa nag-ano yata, no? Hindi pa nag-ano yung bukang bibig nila mga kababayan. Siner ko na hindi pa nag-ano. Teka lang Yung bukang bibig nito mga kababayan, panoorin ninyo kung ano kanilang bukang bibig. Ito, panoorin nyo. VP Sara. President Sara Duterte. VP Sara Duterte. Si Vice President Sara. Vice President Sara. VP Sara. Sara Duterte. Sara Duterte. VP Sara Duterte. Sara Duterte. VP Sara Duterte. Si Sara Duterte. My top choice right now is Sara Duterte. I agree with Senator Lacson. Sara Duterte. Inday Sara. VP Sara. President Sara. Ayan na mga kababayan, alam nyo na, puro VP Sara kanilang bukang bibig. Tingin nyo mga kababayan, sino-sino dito ang babaliktad at sino-sino rito ang babalimbing pagdating na si VP Sara na ang maging presidente. At sino-sino rito yung magtatago na sa palda ng sa palda ng kung sinong palda mga kababayan. Abangan natin yan Huwag kayong kukurap mga kababayan. Okay, eto na. Punta na po natin ang rigudon dyan sa Senado mga kababayan. Eto, panoorin niyo. Ito palang si Budjedi mga kababayan ito mga kababayan ay napakalaki pala ng kanyang insertion, no? Tingnan muna natin tong post ng anak ni Senadora Legarda. Ito, hindi totoong babagsak ang ekonomiya kapag di pinagbigyan ang 406 billion DPWH projects. 40% lang naman ang napupunta sa proyekto. Makakatipid pa tayo. Ang tunay na banta sa 2026, wala nang magpapautang sa atin dahil sa 1.7 trillion deficit
at 19 trilyong utang. Ayan na po mga kababayan pala ang magiging resulta sa ating bansa. 19 trilyon na po ang utang natin at mayroon po tayong 1.7 trilyon na deficit. At ayon dito kay Leandro Libeste, congressman, ay mas makakatipid pa tayo dahil 406 billion DPWH, 40% lang naman palang proyektong nakukuha natin dito. So, ibig sabihin, 60% napupunta sa kurakot at sa kamay ng mga, kayo nang dumugtong mga kababayan kung saan napupunta ang 60%. Kung may nag-akusang may pork barrel ang Senado sa 2026 budget, may secret insertion sa Mandaw ang Kamara. Pero tinanggihan ni Speaker Bogie D. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, saan ba nanggagaling itong aligasyon na may secret insertion daw ang House version ng budget? Jiggy, sa ulat nga ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, aabot daw sa 23 billion pesos ang proposed insertions ng Kamara sa pondo ng DPWH. Base rin nga doon sa ulat, ang pinakanakinabang daw sa umunong insertions ay ang distrito ni House Speaker Bogie D. Aabot daw sa 2.6 billion pesos ang insertions para sa distrito ni D. Pero giit ni Speaker D walang illegal at palihim na pagsingit ng pondo sa panig ng Kamara. Malinis at tapat daw ang naging proseso sa paggawa ng budget. Lahat daw ng nilalaman ng panukalang budget mula sa Kamara ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa nga ng liderato ng Kamara ay binuksan sa publiko ang lahat ng budget hearings. Giit naman ni Navotas Representative Toby Chanco at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, hindi maituturing na insertion ang pondo o dagdag na pondo na dumaan sa second at third reading. Narito ang kanilang pahayag. Grabe mga kababayan, ito pa, itong Adyong na to, ha? Ayan po, no? Sila pala ay may sinasabi di umano 23 billion DPWH insertion, mga kababayan. Kaya no wonder talaga, nasasabi dito ni Congressman si Congressman Barzaga na matindi po pala, mas malala pa ang insertion ngayon, mas matindi, mas malala pa ang nakawan sa 2026 budget kaysa sa 2025. Ang lupit, itong speaker natin ngayon ay wala po, 2.0 lang po ito dito sa pangalan nito, dito kay Martin Romualdez. Kunya-kunyarian lang na pinalitan nila, pero same pa rin po ang ginagawa nitong speaker ngayon, mga kababayan. Insertion pa rin. At yan nga, ang kasama nilang congressman, mas malala pa daw po itong budget ng 2026 kaysa sa 2025. Naku po, kung ibig mo sabihin, mas malala ito kung susundan natin ang lohika dito ni Congressman Barzaga, ibig sabihin nito, mga kababayan, kung 1 trilyon ang nanakaw noong 2025 budget itong mga politiko na ito, ngayon 2 trilyon na, mga kababayan. Yun ang malupit, yun ang masakit na katotohanan. Tuloy natin dito, ang ina naman, nanay naman ni Ligarda, si Senator Ligarda mismo ang nag-lecture dito, mga kababayan. Ang lupit po, ang tindi po ng nagaganap ngayon dito sa Senado. Panoorin natin. Usot na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon? Ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Ligarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero?
It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Legarda para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you, really. You're really saying the right thing. No, But it's true. Anyway, because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Legarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tiniya rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Legarda at ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget cycle o para sa 2027. Dagdag ni Legarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon kahit buwan ng meeting niya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Kita nyo mga kababayan, may napansin ba kayo dito? Answer that, but... Wait lang ha mga kababayan ha. May napansin ba kayo dito? Railway system project sa Mindanao, wala umanong pondo sa 2026 NIP. Ayan mga kababayan. Ako, sa totoo lang, nakikinig lang ako, nakikiramdam lang po ako dito sa mga congressman dyan nga po sa Mindanao. Nakita ko itong si Rufus Rodriguez. Matanda na itong congressman na taga Mindanao. Alam niya ang talagang history na noon pa man, mayroon talagang iano na sana, project na sana, katulad nung Bukana Bridge, di ba, na inangkin ni Marcos, na nagbida-bida na naman ngayon at nasuplak nga ni Mayor Basti Duterte. Dahil nga sa premature na nag-opening sila, tapos hindi naman po pala maayos at hindi pa tama. Para lang makapagbida-bida, di ba, ang schedule talaga noon March pa. So ngayon, ito naman si Rodriguez, okay sana yung kanyang mga hirit dito Ang problema, kita nyo ng mga kababayan, di ba? So, sablay siya Dahil wala sa NIP, ano mangyayari? Singit na naman ito. Di ba? Alam mo kung bakit sinasabi kong okay? Kasi okay sana dahil ipinaglalaban niya yung railway ng mga taga Mindanao. Alam mo, Congressman Rodriguez, kung talagang tawag nito, yung totoong nagmamalasakit ka, noon pa lang, bilang isang taga Mindanao, inobjikan mo na sana yung pondo or yung panukala or yung isang proyekto ng mga Chinese na magkaroon kayo dyan ng railway system or transit system sa Mindanao. Kasi una yan tinanggal ni Marcos Buti na lang itong Bukana Bridge hindi na niya napakialaman kasi nandyan na talaga yan, manapunduhan na. At pera at Chinese mismo ang may gawa lahat niyan. Wala pong pakialam ang Marcos administration. Kaya lang itong si Marcos kasi, kung nga wala siyang may pakitang ligasiya ngayon, inaangkin na lang niya yan. Gets mo? Ngayon, ikaw naman, ang ganda sana ng pag-ano mo, kaya lang lumalabas, parang bida-bida ka na lang. Dahil, in the first place, alam mo naman, bilang isang chairman, isang member ka dyan ng BICAM, at isang congressman, alam mo,
on the first place pa lang, wala na talaga sa NIP. So anong pinagngangalngal mo? Nalecturean ka lang tuloy ng isang veterana ring senador. Nakatulad mo, veterano ka rin naman congressman. Sayang yung effort mo. Naglumalabas lang tuloy na para bagang nagbibida-bida ka lang na wala naman sa ano na. Disin sana, noong palang umpisa pa lang, ipinapasama mo na yan sana, question mo na, bakit wala dito yung railway system ng Mindanao kung talagang totoong nagmamalasakit ka. Yun mga kababayan ang sa akin dito. Hindi ko po binabas ito si Rufus Rodriguez kasi maganda sana ang kanyang di ba? Railway system. Ako man, hindi ako taga Mindanao. Bisaya tayo. Taga Norte, kung saan man, no? Pero sa totoo lang, any improvement kahit saan sa ating bansa, gusto ko. Ako nga, nang makarating ako ng Baguio, sa sobrang traffic sa Baguio, mga kababayan, sabi ko, sa isip ko, nakakita ko sa China, na yung kanilang mga tulay doon, yung kanilang mga train, kung saan dumadaan. Ako po, sa mga bundok, napakatataas na mga bundok, di ba? Tapos mayroon pa silang pinapadaan sa disyerto. Paano nila nagawa yun? Dahil napakaiinit ng disyerto, syempre, napakaiinit doon, ang hirap doon magtrabaho, di ba? Ini-imagine ko, sabi ko, sa sobrang traffic ng Baguio, bakit kaya walang makaisip, no? Mula Baguio City, may round, paikot na flyover, papuntang Metro Manila, para pag ikaw naman umakit ka ng Baguio, diretso na. Di ba? Dahil nakita natin sa China na ganun po ang kanilang technology. So, alam mo, kahit taga saan ka, basta improvement at kagandahan ng ating bansang Pilipinas, go ako dyan at susuport ako dyan. Kaya lang, itong ating presidente, wala po talagang ganun. Kasi unang-una, tinanggal niya na kaagad yung project na railway system sa Mindanao. At ito tayo ngayon, kukuda-kuda tayo bilang isang congressman na taga doon, alam naman po natin na wala po talagang nilaan na budget dyan. Hindi po yan priority nitong Marcos administration kasi pinupolitika po ni Marcos Jr. ang mga taga Mindanao. Kaya kayo mga taga Mindanao, matuto na kayo. Alam nyo na wala pong malasakit sa inyo ang presidente. Alam nyo kung sino lang yung masyadong sip-sip sa administrasyon na ito. Yung mga congressman nyo lang. Kasi mga congressman nyo lang ang busog na busog dito kay Marcos Jr. Pero kayo ng mga taong bayan sa Mindanao, walang pakialam ang presidente sa inyo. Makita nyo na sana yan. Kaya wag na kayong bubuto pa dyan sa Mindanao nang alam ninyo na wala pong malasakit sa inyo. Lalo na ito, halimbawa, magkaroon uli ng butuhan sa 2028, itong mga Marcos side naman, mga senador or presidente na susuportahan ng Marcos ngayon, wag niyo nang iboto kasi alam niyo na ang gagawin niyan. Hindi kayo bibigyan ng matinong project. Mabuti na lang nakalusot yung mga project na galing pa ng China at funded ng China. Yan po yan mga kababayan. Kaya wag na po kayong magpaninlang. Ako, kahit sa Ilocos pa yan, basta may project na napakaganda, matutuwa ako. Oo, kahit lagyan niya lahat sa norte. O, yung Baguio, di ba? Baguio Norte yan. Pag lagyan niya ng mga proyekto, mga infrastructure, kahit doon lang, matutuwa ako. Kasang problema mga kababayan, wala pong malasakit itong si Marcos Jr. Nangangkin na lang kasi ng mga proyekto dahil binulsa po nilang magpinsan at ng kanya mga kasapakat na mga congressman. Na ang masakit pa nito mga kababayan, mukhang tila wala pong congressman na mapaparusahan ngayon. Siguro, antay na lang tayo na may maparusahan mga kababayan pagka si Bibi Inday na ang maging pangulo ng ating bansa. Kaya magsikap po tayo, huwag po tayong pauuto dito po sa mga dilawan na ito mga kababayan. Pumupurma na po sila Ayan Sa tingin nyo mga kababayan, ano kaya talagang laman ito? Pumupurma na po sila mga kababayan. May nakita na akong post ito. Di ba? Si Our Lead Up Insertion mga kababayan. Pumupurma na po ito at saka si Asong Kanin. Tingnan nyo pa itong isang mga budulista mga kababayan. Isa pang maputi lang yung ngipin pero yung budhi maitim. Di ba mga kababayan? Talo daw ang maniniwala daw kay ang mabubuto na lang ng VP Sara ay tanga. Pero sa totoo lang mga kababayan, pagka matalo si VP Sara, ibig sabihin dinaya lang po siya. Dinaya lang po siya at ninakaw lang po ang boto ng taong bayan. At binodo lang po, Sabi nito,
pag nanalo pa si Sara sa 2020, tanga at bubo na talaga ang mga Pilipino. Kaya kayo, naghihirap eh. Ang bubo nyo kasi. Sabi dito ni Francis Mangmusing. Mga kababayan, ito, trying to ano na naman, relevant na naman tong bugok na to. No? Di ba mga kababayan? Tiyak lang naman matatalo si BP Inday kung scammer ang kalaban at budol ang kalaban. Yun lang ang makakatalo kay BP Sara. Ikaw, boss, hindi ka ba scammer? Nagtatanong lang ako sa iyo, Mr. Mangosem. Di ba kamag-anak mo ito? Na naka-Guinness Book of Record? Kamag-anak mo? Oh. Nagmana ka ba dyan? O siyang nagmana sa inyo? Kasi baka mas malalaki ang ano ninyo eh. Oh. Ito ba ang ipagmamalaki mo? Proud ka ba dito, Mr. Mangoseng? Ayan, no? Number 2 tayo, number 2, number 3, hawak natin ang record. Ganda, no? Pagmamalaki mo. Top 15 cities in Asia with the highest. Wow! Highest tayo, mga kababayan. High na high. Sandali. Nakaka-proud, no? Sandali. Ano bang high? Saan ba tayo highest? Agay. Highest crime. Anak ng titeng, mga kababayan. Damascus, Syria, 68.9%, number 1. Philippines, number 2, proud, 64.5%. Number 3, Quezon City, 63.9%. Highest crime in Asia, 2 in 3 po tayo. Nakakatakot, mga kababayan, ang ating bansang Pilipinas. Yan ang ipinaproud ninyo ngayon. Yan ang ipinaproud ninyo ngayon. At pumunta kayo dito sa mga vlogger na naniwala kayo dito sa mga vlogger na mga bayaran ang mga prinsipyo. Okay? Yan po yan, mga kababayan. So ayan po ang ating nagawang video ngayon, reaction. Kung ano pong inyong masasabi, kung naniniwala po kayo rito kay Mangosem o kayo dito kay Our Lady of Insertion o dito sa paring umaming addict siya, mga kababayan. At itong pare na ito na tumanggap ng malita. Pili-pili na kayo, mga kababayan. Kung ano man ang inyong reaksyon at opinion, huwag po kayong mahiya. I-comment nyo po dyan sa baba. Ilakip nyo na rin yung lugar kung taga-saan kayo at nang mapusuan po natin. This is Bimmer Channel, pansamantalang magpapaalam, Pilipinas. Bye-bye!